Naaksidente ang mahigit 20 sasakyan sa Katipunan Avenue sa Quezon City ngayong gabi. 4 ang nasawi habang nasa 20 ang nasugatan sa karambola. May live report si Bea Pinlac. Bea? Atom, sarado pa rin ang Katipunan Avenue flyover northbound matapos ang karambola ng mahigit 20 sasakyan dahil nawalan umano ng preno ang wing van truck na ito. Dikit-dikit na bumalandra ang hindi bababa sa 20 sasakyan sa Katipunan Avenue flyover northbound sa Quezon City pasado alas 6 ngayong gabi. Ayon sa Quezon City Traffic Sector 3, naaksidente ang 16 na motorsiklo, 8 four-wheel vehicles, kabilang isang bus, isang van at ang isang truck. Kwento ng pahinante ng truck na wala ng preno ang kanilang wing van, kaya naararo nito ang mga sasakyan. 4 ang patay, kabilang ang 3 lalaki at isang babae. Nasa 25 naman ang sugatan na dinala na sa pagamutan. Pinaghahanap ang truck driver na tumakas daw dahil sa takot. Sa ngayon, isinara muna ang Katipunan flyover northbound, kaya apektado ang traffic. Pababa na po kami, nawalan po kami ng preno. Tapos? Iniwasan niya yung iba dyan, ibang motor. Ayun, pagka minto sila lahat, yun tumama. Nasaan na po yung truck driver ngayon? Hindi po namin lang kung nasaan na eh. Atom, sa ngayon ay target ng mga otoridad na maklear muna itong flyover, itong mga nakahambalang na sasakyan para muling mabuksan ito sa mga motorista. Atom? Maraming salamat, Bea Pinlac. 4 na batang magkakapatid ang sinagip matapos silang iwan at ikandado ng kanilang ina sa loob ng bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang paliwanag ng nanay sa report ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Sa maliit na siwang ng pinto, nakasilip ang mga paslit na ito. Pila mo ka buok dira day? Pat? Papa mo ni kaon? Wala pa? Ayon sa barangay, inireport sa kanila ng kapitbahay kagabi na walang kasamang matanda ang mga bata sa loob ng kanilang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Katuwang ang Women and Children Protection Desk, sinagip nila ang magkakapatid. 6 na taong gulang ang panganay. Dili man gyud ta pwede makaguba sa padlock kay mahugman ta og trespassing without the permission sa tagtungod o niya ang ingon nga ang only way nga makaguba or makapaabli sa pultahan only ang CSWD. Dinala sa barangay hall ang mga bata at doon pinakain at pinatulog. Paliwanag ng 29 anyos na ina nang malaman ang pagsagip, umalis daw siya ng bahay para maghanap ng perang pantustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iniwan daw siya ng kanyang live-in partner na ama ng 4 na bata. Nag-iwan naman daw siya ng pagkain at tubig sa mga anak. Ikinandado raw niya ang mga bata sa takot na madisgrasya kapag nakalabas. Aminado siyang mali ang ginawa. Kahit hirap man, wala raw siyang planong ipamigay ang mga bata. Naman magadap nila sa una, wala gyud na ko. Nalit. Nalit. Nangita magkwarta ko, mama. Nasa kustodiya ng CSWD ang mga bata habang pinag-aaralan ang kakayahan ng ina na mag-alaga sa kanila. Luan May Rondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaasahan ng Secretary General ng Kamara na may maghahain pa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang 2 naunang impeachment complaint naman target na maitransmit sa Office of the Speaker sa susunod na linggo. May report si Marisol Abduraman. Pirmado ni House Speaker Martin Romualdez, iba pang leader ng Kamara at mga pinuno o kinatawan ng ilang political party ang manifesto of support na ito para kay Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa pangakong titiyakin ang seguridad ng Pangulo at katatagan ng kanyang administrasyon, kinokondina rin nila ang anumang tangka para destabilize o guluhin ang gobyerno. Ang manifesto e prinisinta sa fellowship dinner sa Malacanang kagabi na dinuluhan ng nasa 200 kongresista. Sabi ng ilang dumalo, hindi nila napag-usapan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Basically, dinner, saka present po yung resolution, konting kwentuhan, then about an hour, tapos kanya-kanyang uwi na po. Parang way na rin para mabati ng Pasko ang ating presidente. Ayon sa Secretary General ng Kamara, hindi pa na ipapadala sa Office of the Speaker ang 2 impeachment complaint. May balita kami na may mga magpapile pa. So,
para isang transmittal na lang kay speaker. Tapos pinag-aaralan din kasi ng legal staff namin yung pinel na complaint, kung may kulang, kung na-verified, mga ganyan. Para si speaker can decide on the basis of the information that we will submit. Target anya na i-transmit ang mga reklamo sa Office of the Speaker sa susunod na linggo bago nakatakdang mag-recess o magbakasyon ang Kongreso sa December 20. Ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa ikalawang impeachment complaint nangangalap na ng pirma para mapabilis ang akyat sa Senado ng reklamo. Kapag nakakuha ng 106 na pirma, hindi na diringgin sa Kamara ang reklamo at otomatiko na itong ipapasa sa Senado. Pero pasok pa rin kaya ito sa kalendaryo ng Kongreso? Hindi ko kayang sagutin kung kakayanin pa nga ba o hindi. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, sinabing pabor sila sa sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment laban sa bise. Ang hangad daw ng INC ay para sa kapayapaan at kapakanan ng ating bansa. Si VP Sara naglabas naman ng pahayag ngayong araw para magpasalamat sa lahat ng mga tumulong, sumuporta at nagpaabot ng pagdamay sa OVP nang humarap niya ang kanilang tanggapan sa krisis at kagipitan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpositibo sa salmonella ang mga nakumpiskang pekeng seasoning granules sa isang warehouse sa Plaridel, Bulacan. Napag-alaman yan nang lumabas ang resulta ng pagsusuri ng NBI at FDA sa mga sample nito. Ang salmonella ay isang uri ng bacteria na nagdudulot ng gastrointestinal illness. Ayon sa NBI, gawa sa China ang produkto at naipustid papasok ng Pilipinas. Ipinasa raw ang mga pinekeng seasoning granules sa mga maliliit na tindahan. Naaresto ang isang Chinese national na sinusubukan pang kunan ng pahayag. Dinukot na Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman patay na matapos sa manong barili ng mga kidnapper. Ayon sa PNP, kinumpirma ng isa sa mga sospek na nagtamo ng 2 tama ng bala sa tiyan at paa si Eastman matapos sa manong pumalag sa mga kidnapper. Namatay raw si Eastman habang ibinabiyahe sa bangka at itinapon na lamang sa dagat. Alice Guo naghain ng not guilty plea para sa kasong material misrepresentation na isinampa ng COMELEC. Ayon sa abogado ni Guo, premature masyadong maaga ng kasuhan ng kanyang kliyente dahil di pa kanselado ang Certificate of Live Birth ni Guo na nagsasabing isa siyang Filipino. Hindi dumalo ang COMELEC sa arraignment. 40 pesos kada kilo na bigas ng Rice for All program sold out agad sa iba't ibang tindahan sa unang araw ng rollout. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga nag-Christmas shopping, tila nakakainganyo ang alok na Buy Now, Pay Next Year promo. Pero ayon sa eksperto, pag-isipan muna bago yan kagatin. May report si Von Aquino. Ngayong magpapasko, nagka-interest din ba kayo sa Buy Now, Pay Next Year at zero interest pa na alok ng mga credit card, e-wallet at iba pang lending services? Nakakatukso nga raw ayon kay RM Conda. Lagi ako natitim pero lagi ko lang po kasing iniisip yung needs sa wants. Siyempre may family po ako, hindi po pwede basta kuha dito. Si Daryl Jade Carpiz minsan na raw nahirapang magbayad ng credit card ng pagsabay-sabayin ang mga bilihin. Ang aral daw sa kanya, huwag masyadong maluho yun. Ayon sa isang financial expert, ang Buy Now Pay Later scheme dapat pinag-iisipang mabuti. Pinipilit kanyang bilhin mo na ngayon yung bagay na pwede mo namang ipagpaliban pa. Ang ginagawa actually ng nagbebenta sa'yo ay sinasanay niyang ikaw ay umutang, di ba? Kahit na kasi 0% yan, buy now, pay later, walang patong, utang pa rin yan. Mas mainam daw na gamitin ang credit card sa mga bagay na productive o kumikita tulad ng negosyo. Ang rule kasi sa pagkakaroon ng credit card ay dapat kaya mo itong bayaran ng buo kapag dumating na yung due date natin. Kung yung buy now, pay later ay makukuhanan mo pa ng discount. So dalawa yung yung tinitignan ko diyan, no? Dapat walang interest at kung kaya mo pang i-push, may discount kang makukuha kapag magba-buy now, pay later ka. Then that's a good deal. Para hindi raw mag-overspend ngayong Pasko, maging masaya sa simpleng bagay. Iwasang mangutang sa pagsashopping.
Iwasang makipagsabayan sa uso lalo na kung mapapagastos. Pagplanuhan ng paggastos at mag-set ng budget. Ang credit limit na binibigay, yung credit line natin sa credit cards, ito ay hindi natin pera. So hindi yan extension ng bank account natin. Ang totoong pera mo ay yung pinaghirapan mo na nandyan na sa'yo. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sariling sikap sa Superman Challenge si TikTok Lock host Herlin Budol. Tanong niya, sino ang gustong sumalo? Laban na laban naman sa sayawan sina Pulang Araw stars Dennis Trillo at Rochelle Pangilinan. Anila, itigil muna ang laban dahil kekembot muna sina Tia Amalia at Colonel Yuta. Batang Riles star Kokoy De Santos, presenter sa Asian Academy Creative Awards sa Singapore. Si Kokoy ang national winner for Best Actor in a Leading Role para sa kanyang pagganap sa Your Mother's Son. K-pop girl group na ITZY magbabalik bansa para sa New Year's Eve countdown show. OR Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Razorback Mountain Coaster Ride, Pendulum Swing Ride, pangalan pa lang nakaka-thrill na. Ilan lang yan sa dapat subukan sa isang adventure park sa Bukidnon. G tayo dyan sa report ni Ian Cruz. Sige na. Stop, one. Sa taas ng 120 feet, mapapasigaw ka nga naman. Para itong malaking swing. At whenever ready ka nang mag-fall, just pull the string. Feeling mo na superhero ka nasa basket. Kung habang inaangat ka sa ere, parang mix-emotion yung nararamdaman mo. Yung tipong mapapatawag yung mga lahat ng santo. Yung tipong mama, papa mo. Pero kung nalulula ka na dyan, kakasaka pa ba sa mahigit 800 metrong zip line na may taas na 4,000 talampakan? Ilan lang yan sa extreme activities sa All-in-One Adventure Park sa Manolo Fortich, Bukidnon. Ito ang bago at dapat subukang Razorback Mountain Coaster. Walang atrasan sa 600-meter long monorail winding track. If you want to take things slow, pwedeng mag-brake. Just pull the lever at i-appreciate ang nature. Pero kaya pa rin itong mag-accelerate na singbilis ng isang roller coaster. Epic ang mga twist. Thrilling ang mga taas-babang track. Pero for sure, smooth itong one-of-a-kind ride. Super worth it yun, sir. Parang feeling mo nasa ibang bansa ka. Tapos sobrang peaceful, papalibutan ka ng kagubatan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.